Magandang hapon mga lods, sa CB125 naman. Palagi ang napupundar yung mga ilaw at yan, expand na yung battery. Ite-tester natin para sureball tayo kung ano talaga ang kailangan palitan nito. Uminit na yung battery. Tutok lang sa aking mga videos at para palagi kayong updated. Simulan. Sa pag-check nga pala, una nating titignan na itong linya ng stator. Ito ang CB125 nga pala, ang design niyan ay full wave para sigurado tayong good job. Yun ang itong dalawang dilaw ay yung dalawang dilaw at i-connect yung isang test screw, yung clip ng tester light dito sa isa at connect dito sa isa at dito sa isang dilaw. Magkabilaan nga pala yan. Padyak mo nga para there. Tignan natin kung umiilaw. Sarado mo lang. Sige. Sige. Okay, umiilaw siya. At dito naman sa kabila. Sige. Ibig sabihin, goods pa yung stator niya. Kaya, dito tayo sa battery. Itong multimeter set natin sa 20 volts. At yung pula dito sa positive at yung itim sa sa negative. Tignan natin kung ilan ang bandarin mo nga, brother. Bandar natin. Yan, 16 rev konti na 19 off. Overcharge siya mga loads, kaya ang ibig sabihin regulator ang sira nito. Expand na yung battery niya, ang init-init na. Kaya kailangan natin magpalit ng battery at yung regulator. Kakalasin lang muna natin. Tanggalan natin yung regulator niya ngayon. Pahirapan dito ang paghahanap ng genuine nito. Dito sa probinsya lang kasi ng Sorsogon. Kaya papalitan natin siya ng 5 wires na regulator na pang Rossi kasi full wave ang design nito. Pwede naman yung 5 wires na regulator. Alright. So ayun, na-splice na natin. Dito nga pala sa parehong dilaw, dito sa 5 wires, yung pink at dilaw, kahit saan dyan dito sa galing stator, okay lang yan magbaliktadan kasi full wave naman ang design niya. At titesterin natin yung permanenteng positive niya kasi doon natin ilalagay ang pula ng galing sa 5 wires regulator. Yung permanente, ito ang permanente na may puti, tapos itong pula na may itim, pag nakabukas lang nito ang ilaw, accessories white wire ito nga pala to. Yan, accessories wire nga pala ito. On mo nga susi. Yan, up. Itong pula na may itim stripe, accessories wire to. Kaya dito natin i-connect itong itim na galing sa 5 wires regulator. So yun, nakabit na natin yung parehong dilaw na galing stator dito man sa dilaw ng galing sa 5 wire, tapos yung pink, yung positive, yung pula ng galing 5 wires papunta dito sa harness na pula na may puti. Dito natin ikukonekta yung permanenteng nakailaw yan na galing sa battery. Yan, galing sa battery nakakonekta, permanente nakailaw dito sa pula ng 5 wires regulator. At itong green, syempre ang coding ng green sa Honda ay ground. At itong itim, yung galing accessories wire yan ng motor. Yan, okay na, naikabit na natin. At ituturn na natin at i-check natin. Shoutout nga pala Papa Gitoy. Shoutout. So, pala si Papa Gitoy ang nag-ayos ng ating cellphone, kaya kung may maipapaayos kayo, highly recommended tabi si Papa Gitoy. Just look for house at Pantalan, Magallanes, Sorsogon. Alright.
Titestingin na natin. Sige, pandar mo. Sige. Okay, sige, sige, rev. Okay, sige, sige. Steady mo lang, steady. Ang revolution. Sige. Sige. Sige, kudahe. Okay na, stable na siya sa 14 point something na voltahe. Oo. Okay na, ibig sabihin kaya niya, kontrolado na ang kanyang kuryente na lumalabas sa regulator na palitan natin. Papalitan rin natin ng ilaw. Headlight kasi pundido yung headlight niya. Yan. Palitan na natin. Testing natin kung napupundi pa yung ilaw. Okay, sige. Rev. Pandar mo muna. Saan yung mahiling takong. Sige. Sige. Revolution. Sige. Revolution. Okay na. Sige. Okay na. Kontrolado na yung ilaw niya. Regulator problem lang mga lods. Shoutout nga pala kay Papagito. Chinek niya na rin. Alright.